At sa pagkakataon po ito, nais na po natin na pag-aralan ang patuloy na pag-aralan ang aklat ng Filipos or Philippians. If you have your Bible, mga kapatid, ready nyo na po yan because our topic for tonight is about Paul and Timothy in the ministry. Dito kasi mga kapatid, makikita natin ang relasyon ng isang matanda na lingkod ng Panginoon sa isang bata sa paglilingkod sa Diyos. Napakaganda. Sapagkat dito natin makikita kung paano ni Apostol Pablo ipinakita ang kanyang paglilingkod kay Timoteo. Bilang kanyang anak sa ministeryo ng Panginoon. Kasi nakita ko po na napakahalaga ang mayroong tinitingnan sa ministry. Kasi minsan, nakakalungkot na kung sino pa ang ini-expect, sila pa ang hindi gumagawa. Katulad nila naman kanina sa ating pong family devotion. Now, ngayon po pag-aralan natin, napakaganda po kahit ako, na-inspire po ako dito sa story po ito ni Pablo at sa ni Timoteo. Okay, open your Bible in the book of Philippians 2:19 hanggang 24. Everybody, please. Hallelujah. Philippians 2:19 hanggang 24. Ulihin po ang ating mahal na Panginoon. Sa muli po, sa lahat po pala ngayon na mayroong overnight prayer meeting sa ating mga local churches. Alam ko na sa church na po ang mga sasama sa overnight prayer meeting sa Batangas, sa Caloocan, sa Bicol, sa Quezon City. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Okay? Ang Philippians 2:19-24, the Bible said, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon. That I also may be cheered when I receive news about you. Sabi ni Paul. I have no one else like him who will show genuine concern for your welfare. Grabe po, nasa kabataan pa lamang po si Timoteo, pero yung concern niya sa ministry, grabe. 21, for everyone looks out for their own interest, not those of Jesus Christ. Iba po si Timoteo. Kung iba parang nakatingin lamang po sa mga pansarili. Pero si Timoteo kay Kristo talaga. Yan po ang sabi ni Pablo. Next, verse 22, but you know that Timothy has proved himself. Because as a son with his father, he has served with me. He has served with me in the word of the gospel. I hope, therefore, to send him as soon as I see how things go with me. Kasi nasa kulungan dito si Apostol Pablo. Hallelujah. And I am confident in the Lord that I myself will come soon. So pagpalaan ng Lord ang pagkabasa po ng mga salitang ito. Hallelujah! Purihin po ang ating mahal na Panginoon. So, mapapansin po natin dito kung papaano ipinakita ni Apostol Pablo sa lahat po, mga kapatid, inabot po tayo ngayon sa lahat na magbabasa kung anong klase itong si Timoteo. Kung paano niya po ipinaliwanag ang paglilingkod ni Timoteo at kung paano niya rin po in-encourage po itong si Timoteo. Now, pag-usapan po natin mga kapatid itong si Timothy. Sino siya? Hindi po siya anak ni Pastor Tix po. Pastor Tix na sarili. God bless. Okay? Hallelujah. Alam po ninyo, si Timoteo po ay mayroong Greek father. Gentile ang father niya. At ang kanyang mother was a Jewish. Mga kapatid, sinabi natin Jewish woman. Ano po? Nabanggit niya sa Acts 16 verse 1. Again, hindi parehas. Tatay niya Gentile, ang nanay niya Jewish, mga kapatid. Pero ang sabi ng Bible, ang tahanan po ni Timoteo ay nasa Lystra. Pero ang tahanan niya talaga is considered as a godly home.
Because of his grandmother, Lois, na isa rin Jewish, mga kapatid. At ang guidance lagi ng kanyang nanay na si Eunice, napakalaki po ng parte ng nanay at lola ni Timoteo po sa kanyang paglilingkod. Napakalaki. Kaya salamat po sa lahat ng mga nanay at lola na nagsusumika po para dalhin ang kanilang mga anak at apo sa church upang matutunan ang tamang pagsamba sa Panginoon. Nabanggit po yan, mga kapatid, sa Biblia. May role talaga ang mga mothers sa paglilingkod ng kanilang mga anak. Palakpakan po natin. Ayan po ng mga anak. Hallelujah! So pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, natutuwa po ako dahil kahit po sa ating mga kabataan dito, hindi kasama nila ang kanilang mga nanay at tatay. Pero nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Nagbibigay ng panahon, mga kapatid. Oh, God bless. God bless you. Hallelujah. Yan po si Timothy, mga kapatid. Now, during Paul's second missionary journey, Paul invited Timothy to join with him in the ministry. Sa Acts chapter 16, verse 3. And afterwards, si Paul sa si Timoteo, mga kapatid, were together at Corinth, Athens, Antioch, Philippi, and Rome. Nakasama na ni Paul siya sa ministry. At the age of 20 years old. Sino ba 20 years old? 1920. Taas ang kamay. Yung mga hanggang pang mga 22 gano'n. Sino yan? Halos ganyan ni Sean, Nikki, Nicole, and Sister Shani. Yung mga people po dito, matatanda. So, 20 years old. Grabe mga kapatid. Sa bagay, nung ako po ay nagsimula sa ministry, yan na yan. Kagagraduate ko pa lang ng high school. So na, talaga pong ginamit na po ako ng Panginoon. At alam po ninyo, kaya na-inspire ako po sa mensahe ngayong gabi. You know, dahil po, talagang nakatulong sa akin yung pagsama ko sa mga pastor. Kasi po dahil marunong po akong gumitara, kahit pa paano marunong kumanta, lagi po ako doon napapasama sa evangelism, sa pagpunta po sa iba't ibang lugar nung nasa kabataan pa po ako. Yan po pala training ground ng Lord para sa akin, para matuto po akong maglingkod sa Panginoon. Kaya, kapag may kasama po kaming mga pastors sa ministry, lalo na pagpunta sa gawain sa Panginoon, halimbawa, yung pagpunta sa Mindoro, natutuwa po kami dahil nandiyan si Lloyd, saka si Jack, na na-expose po sa paglilingkod, hindi lang sa loob ng church, kundi sa labas. Di ba, Lloyd? Yung mga experiences, Jack, di ba? Salamat po sa lahat po ng mga support ng mga kabataan. Yan, si Brother Totong, nakita po natin, laging kasama po natin sa ministry, sa iba't ibang outreaches. Hallelujah! Sa lahat pa po ng mga kabataan, sa ating mga anak, nakikita nila kung paano po ang paglilingkod ng kanilang tatay sa ministry. Sa mga pamangkin po, na laging nandyan po to support the ministry. Alam po ba ninyo, ang laking impact na. Influence ang tawag po dyan. Dapat nakikita nila talaga ang totoong paglilingkod sa Panginoon. Again, young people, thanks for all your support. Hallelujah. Be blessed, be blessed, be blessed. Hallelujah. Tingnan niyo po ninyo ang Acts 16 verses 1 up to 3. Paul came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived. Yung tawag sa kanya, disipulo na. Sa edad po na yan, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. Very clear, yung bangit ko sa inyo kanina. The believers at Lystra and Iconium spoke well of him.
Grabe ito, na-impress ako dito mga kapatid. Yung mga believers daw sa Lystra, saka sa Iconium, maganda ang sinasabi sa kanila. Grabe mga kapatid, siguro bilib na bilib sila kay Timoteo dahil sa kabataan niya, nakakapaglingkod na siya sa Diyos. And Paul wanted to take him along on the journey. So he circumcised him because of the Jews who lived in that area. For they all knew that his father was a Greek. Siyempre, sasabak si Timoteo sa ministry ni Pastor. Dapat handa siya. Dapat ipapangaral ang pagtutuloy. Dapat circumcised niya. Sa ganun talaga ang ministry. Dapat prepared. You see, mga kapatid, kasi siguro, sabi nga po ng commentary, kung bakit matanda na siya na tinuli, dahil ang tatay niya, Griego. Pero nung mabit niya po si Apostol Pablo, mangangaral tayo dito ng salita ng Panginoon. At hindi po pwedeng maiwasan din po, kahit binago na po, mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi na kinakailangan tuloy ka sa laman, kundi ang importante tuloy ka sa puso, sabi diyan. Circumcised heart, sabi ni Paul. Pero ganun pa man, dahil mangangaral siya, sila hindi lamang po sa mga Gentile, kundi mayroong tatamaan din mga Hulyo, dapat solid. Kaya si Timothy, mga kapatid, ang galing ni Paul, talagang sabi ko, nakapagturo talaga. Sabi niya, Timothy, dapat na-circumcise siya. At nangyari po yan, mga kapatid, in preparation sa mas malawak na ministeryo nakatalaga para kay Timoteo. Now, let us turn to Philippians 2:19 to 23. At mayroon po akong 4 na importanteng bagay na gustong sabihin po sa inyo ngayong gabi. Number 1, Paul's spiritual relationship with Timothy. Paano po sinabi ni Pablo ang kanilang magandang relasyon sa ministeryo? Ito po, mga kapatid. In Philippians 2:22, but you know that Timothy has proved himself, sabi ni Paul, because as a son with his father. Tingnan po ninyo ang relasyon na ito. Grabe, mga kapatid, hindi lamang po pala sa biological relationship talaga ang importante, kundi yung spiritual relationship sa ministry. Kaya minsan kung nagagalit po ako, mga kapatid ko, yung ikasama ng loob yan. Kasi nagagalit ako dahil minsan, pag ang mga kabataan hinayaan sa paglilingkod sa Diyos, nagiging mababaw. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, partner ko siya sa ministry ng Ebanghelyo ng Panginoon. Tinulungan niya ako, sabi ni Pablo, tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya sa lahat po ng mga anak sa ministry, help your pastors. Help the leaders of the church. Hallelujah. Everybody say amen. Hallelujah. Hallelujah. In verse 22, notice that Paul did not say, he has served under me. Nakita ko po ito sa komentary, mga kapatid. He did not say, Timothy has served me. Hindi. But instead, he said, he has served with me. May meaning po yun. This is an indication, mga kapatid, of Paul's humility in the ministry. Hindi niya tinignan, mga kapatid, na parang boss siya. It was really a partnership in the ministry. Kahit bata pa si Timothy, tinuturing niya yung partner sa ministry kahit mayroon silang ama at anak na relasyon. Kaya si Paul lagi niya binabanggit, my fellow workers. Ganun po si Apostol Pablo. Kaya, makikita natin, may mga churches po, lalo tigit yung malalaki ng churches, masyadong nag-aabuso na, mga kapatid. Hindi ganun, parehas po pala ang paglilingkod natin sa Panginoon. Sa Diyos. Kay Kristo. Mga kapatid. Purihin ng Diyos.
Grabe po, mga minamahal, yung pagkakabanggit ni Apostol Pablo na una, yung kanyang relasyon kay Timothy. Pangalawa, mga kapatid, yung kanya ding respeto kay Timoteo bilang lingkod, mga minamahal. Ang totoo niyan, mga kapatid, bilang si Timoteo ay kanyang nakababatang ang gagawa, mga kapatid, talagang para sa kanya, mahalaga ang kanya rin, talagang yung affection. Hallelujah. Paul's tender affection for Timothy. Nakakahanga ang paglilingkod ni Pablo. May hinahangaan, mga kapatid, tayo, o hinahangaan natin si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. Pero nung binabasa ko, hinahangaan niya si Timoteo. Yung commendation ni Timothy, mga kapatid, ni Pablo kay Timothy, medyo mataas. Sa 2:20, mga kapatid, sabi ni Paul, I have no one else like him who will show genuine concern for your welfare. Sa Tagalog, wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Nakikita ni Apostol Pablo yung kanyang damdamin na kay Timoteo rin. Kahit nasa kabataan pa. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya huwag niyo sabihin na huwag niyo sasabihin, basta pasensya na, nasa kabataan pa lang ako. Kung totoong mahal mo ang Panginoon, kaya mo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kaya nung binasa ko yung sulat niya kay Timoteo sa 2 Timothy 1, to look at this statement of Paul. To Timothy, my beloved child, if you're going to read that verse, kay Timoteo na minamahal kong anak. Kaya nga pag binasa niyo lang yan, pwedeng pag hindi ka well-versed, basta pwede ba sabihin, may anak si Pablo. Pero, anak niya si ministeryo. Hallelujah. Minamahal kong anak. At take note, that time, mga kapatid, kinumpit ko, 30 years old, older si Paul kay Timothy. Kung baka kung 54 ako ngayon, 24 years old. Grabe mga kapatid. Kaya napakahalaga po ng role ng mga pastors and elders sa church as spiritual fathers, as counselors, as guides who support the spiritual growth of the young people. Napakahalaga mga kapatid. At kinakailangan din talaga may mga kabataan tumatayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil nakita ko mga kapatid na kaya ni Timoteo dahil mahal niya ang Panginoon. Dahil gusto niya maglingkod sa Diyos. Mga kapatid. Another mga minamahal lesson is Paul's gracious commendation, mga minamahal. Please check, Dave. Yes, yung commendation, yung kanya pong magandang mga sinasabi. Parangal. Para kay Timoteo, mga minamahal. In verse 22 again, babalikan po natin. Ang ganda kasi but you know that Timothy has proved himself. Mga young people, you need also to prove yourself approved unto God. Especially sa mga ginagamit na ng Panginoon sa pulpito. Kaya kung kayo po mga kabataan nababanggit o napapagsabihan ng mga pastors and spiritual leaders, huwag kayong sumama ang loob o huwag sumama ang loob. Dahil pala gusto ng Lord talaga, kahit ng mga pastors po na dapat talaga pag tumatayo tayong lahat, approved unto God. Hallelujah. Dapat subok na. Sabi ng Apostol Pablo, si Timoteo, kasama ko yan sa pangangaral ng magandang balita. Tinutulungan ako niyan. He has proved himself a servant of God. Sa ibang translation, sinabi doon, he has stood the test. Kahit sino, mayroon talagang testing sa ating pananampalataya. Hindi ka po pwedeng gamitin ng Panginoon effectively kung hindi tayo tested. Hindi kasi show ang
ang paglilingkod sa Diyos, it's service. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, kahit nasa kabataan pa lamang po tayo, gagamitin tayo ng Diyos effectively. Bagilang tayong masunurin una sa Diyos, at pangalawa, marunong din tayo sumunod sa mga spiritual leaders natin sa church. Yan po talaga ang equation upang tayo mga kapatid ay magtagumpay. And to be a servant of God, to be a pastor, testing is needed para mapatunayan pwede ka, subok na. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo, kita niyo ang kanyang sulat, pinagkatiwalaan na ni Pablo si Timoteo. Gusto niya na kaagad yung papuntahin sa Pilipos. Look at that, mga kapatid. Para paglingkuran ang lahat ng uri, mga kapatid, na mananampalataya sa Pilipos. May pinag-aralan o wala, bata, matanda, may kaya o wala, mayaman o mahirap. Truly, Timothy's case, talagang totoong, he stood the test. Talaga. Napansin ko talaga na pinangaan ko, sabi ko nga, Lord, salamat sa pagpapakita mo na kahit nasa kabataan pa lamang ay pwede mong gamitin talaga. Para sabihin ako sa Pablo, itong mga salitang ito sa isang kabataan, malalim po itong si Timothy. Kaya nga mga kapatid, yung 2 Timothy 2:15, naalala niyo yan? Do your best to present yourself approved unto God. Kay Timothy yun siya. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kay Timothy yun sinabi. Grabe mga kapatid. Kaya maliwanag mga minamahal na nakita ni Pablo kay Timoteo ang mga mabubuting bagay. Ano yon? His dependability. Paul could rely upon Timothy in the ministry. Kaya sabihin, bahala ka na Timoteo dyan. Kaya na sabihin yun dahil Timothy stood the test in the ministry. Number 2, his sincerity. Di ba sabi ni Paul, I have no one else like him who will show genuine concern for your welfare. Halagang kung paano si Apostol Pablo concern sa mga pangyayari sa loob ng church, ganon din ang damdamin ni Timoteo sa mga nangyayari sa loob ng iglesia. Kung nahihila ang iba, concern si Apostol Pablo, concern si Timoteo. Hallelujah. And another, his unselfishness. Sabi ng Apostol Pablo, kung ang iba inuuna ang kanilang sarili, pues si Timoteo hindi. Di ba sabi ni Pablo? Ang iba dyan, inaatupag lamang ay ang kanilang sarili. Ang kanilang sariling kapakanan, hindi ang kay Kristo. Iba si Timoteo. Kayo na rin ang nakakalam, sabi ng Apostol Pablo, sa katapatan ng batang ito. Kasama ko siya sa pangangaral. Tinutulungan niya ako bilang isang ama sa ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal. Isang malakas sa palakpak. Hallelujah! Glory to the living God. Sa panghuli mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo, hindi na po tayo sa Pilipos, tatanong tayo doon sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa pangalawang Timoteo mga kapatid. Chapter 2, Paul's loving counsel for Timothy. Ano ba yung advice? Ano po mga kapatid yung inilatag niyang guidance o warning para kay Timoteo bilang batang lingkod ni Kristo? Number 1, in 2 Timothy 1:6, therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Ang ganda po, ano? Ano po ang nakita natin dyan? Yung words na stir up the gift. Hallelujah. Sa Tagalog, Timoteo, sabi ni Pablo, pag-alabin mo muli, lagi ang kaloob na ibinigay sa iyo. Kaya nga, lagi ko pong sinasabi sa mga kabataan at sa lahat ng workers, be consistent. Kasi talagang lumalamig po ang paglilingkod sa Diyos.
Kung hindi po intentional ang ating paglilingkod, lalamig po yan. Kaya ito po ang advice ni Paul. Stir up the gift. Pagalamin mo! Sabi ni Apostle Paul. Everybody say amen. Huwag natin hayaan na mapundi ang ilaw. Hallelujah. Wala kang hayaan. Nasa iyo na. Hallelujah. Ang kakayanan dahil si Kristo ay nasa iyo. Pangalawa, keep the pattern. Ganda yung advice ni Apostle Pablo, mga kapatid, sa chapter 2, 2 Timothy 1:13. 1:13, yes. Sabi po dyan, what you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. So ano ba daw ang narinig, sabi ni Pablo sa kanya na itinuturo, ay gawin mo itong batayan. Manatili ka sa katuruan na iyan. Ang liwanag, mga kapatid. That is why Bible study is very, very significant. Very important. Kasi yan yung nagpapaalala lagi sa atin. Yung preaching nila, pastor, teaching ng mga teachers, pinapaalala tayo. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Kasi malilimutin ang mga mananampalataya. Madaling mahatak ng mundo. Salamat sa mga workers na nagpapatuloy na magpaalala. Keep the pattern. Huwag tayong lalabas, mga kapatid. Kung ano ang turo, panawakan. Diyan tayo pagpapalangin ng ating mahal na Panginoon. Number 3, endure hardships. In chapter 2, verse 3, endure suffering along with me. Sabi ni Paul. Kung ako nagsasuffer, sabi niya kay Timoteo, ngayon din makibahagi ka sa hirap na tulad ng hirap ko katulad ng kawan ni Kristo. Sabi niya. As a good soldier of Christ Jesus, talagang sinabi ni Pablo kay Timoteo, ikaw ay sundalo, Timoteo. Tandaan mo yan. Kung lingkod ka ng Panginoon, kahit nasa kabataan ka pa lamang, sundalo ka ni Kristo. At ang sundalo sumusunod. Ang sundalo mayroong suffering. Ang sundalo mayroong pagtitiis. Ang sundalo lumalaban. Hallelujah. Hallelujah. Napakaganda, mga kapatid, na advice na Apostle Pablo. Glory to the living God. Number 4, do your best. Si Apostle Pablo, mga kapatid, hindi lang kontento siya doon sa pwede na yan. Hindi. Sabi ni Apostle Pablo, do your best. Hallelujah. To present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Palapakan natin ang Panginoon. Do your best! Kaya walang masama po, mga kapatid, na ibigay natin ang best lagi sa pagtugtog, sa pagkanta. Do your best. Sa pagtuturo, sa pag-aral, anumang ministry, sa ushering, sa IT, ini-improve pala natin ang ating sarili. Do your best. Very, very important. Tatlong words lamang po yan, pero it has an impact sa ating pong pamilya, sa ating mahal na Panginoon si Kristo. Kasi kung ayaw natin mapahiya, do your best. Kasi wala namang pong talo pag binibigay mo ang best. Hindi po ito pakitang tao. Pag ibinibigay mo ang best na gusto mo lang, mga kapatid, na papurihan ka, you will be frustrated. Pero pag ang best ibinigay mo na totoo, hindi man naging perfecto, pero madaling makarecover. At lagi mong hinihintay ang pangalawa, pangatlong pagkakataon to recover. Para makabawi ka. Hallelujah. Number 5, flee evil desires. Kasi nakikita ni Pablo ng mga kabataan madaling mahatak ng mundo. Look at this verse. 2:22 ng pangalawang Timoteo. Sabi ni Paul, flee the evil desires of youth.
and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. Kaya nga, sabi ni Pablo, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Paalala, napakaganda po. Iwasan mo, huwag kang lumapit. Iwasan nga eh. Pagsikapin mo, maging matuwid, matapat, mapagmahal, mapayapa. Sikapin mo, magkaroon ng malinis na puso. Sabi, napakaganda pong advice ni Apostol Pablo sa lahat pong mga mananampalatayang nasa kabataan. Glory to the living God. Another, number 6 is continue. Continue what you have learned from me, sabi ni Paul. But as for you, sabi niya kay Timoteo, continue in what you have learned. Huwag po yung masaya ka lang dahil parang na-encourage ka ngayon, tapos sa susunod ng taon wala ka na dahil nalimutan mo. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo. Yun po ang tunay na marunong sa salita ng Diyos. Mga kapatid. And number 7, the last one, mga kapatid, fulfill your ministry. Lahat po tayo dito may ministry. Lahat po. Iba lang kasi po yung talagang tumatayo sa pulpito, parang define ang kanilang ministry. Pero sa lahat ng tinawag ng Panginoon, you have your own ministry. Hindi lang sa church, kahit sa bahay, kahit sa trabaho mo, kahit sa kaibigan mo, you have that ministry entrusted to you by our Lord Jesus Christ. And the command of Paul is to fulfill your ministry. Paul said, but you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod, sabi ni Paul. Kaya, sa lahat po ng mga workers ng church, maginawa tayong mabuting halimbawa ng mga kabatang susunod sa ating mga hakbang. Naway, maging tayong mga Pablo sa ating paglilingkod para sa mga Timoteo handang maglingkod. Mga kapatid, tayo po ay nasa ministeryo ni Kristo. Magpatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Sa mga kasapalak po para sa Panginoon. Hallelujah! And my conclusion, Philippians 2:19-24 highlights a depth of Paul's trust in Timothy. Not just a capable messenger, but as a genuine spiritual companion in the ministry. Kalakasan din po namin ang mga kabataan na tumutulong sa ministeryo ng Panginoon. Hallelujah! Timothy's Christ-like concern, consistency in service, and proven character made him a worthy example of what it means to serve God and others selflessly in the ministry of Christ. Pagpalain po tayo. To God be the highest glory alone. Tumayo po tayong lahat sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Let us pray. O dakilang Diyos, Panginoong Kristo, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salitang nahayag na Diyos. Salamat, Panginoon, sa nakita po namin mensahe tungkol sa relasyon ni Pablo at ni Timoteo sa ministeryo. Lord, thank you, Lord, sa mga turo at aral na nagsisilbi, Panginoon, gabay sa aming paglilingkod. Lord, bless each and every one of us. Sa lahat, Panginoon, ng outreaches, O God, ng CCFM, pagpalain mo, Panginoon. Nawa, O Diyos,
patuloy kami maging Pablo sa ministeryo, Panginoon. Para, Lord, patuloy na pagpalain, Panginoon, ang ministeryo itong ipinagkatiwala mo po sa amin. At sa lahat ng mga Timoteo, Panginoon, sa ministeryo, mga kabataan, nawa, Lord, bigyan mo po sila ng puso mapaglingkod, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang buhay nila, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay po sa amin, sa lahat ng ministry namin, Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat, Panginoon. Pastors and workers of the church, officers ng bawat lokal. Bless us, Lord. Lord, dinadalangin na rin po namin ang tagumpay ng anniversary ng Quezon City. Pagpalain mo na po, Panginoon, ang lahat ng gagamitin. At nawa, Diyos, patuloy ang bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng inspirasyon, nalatigit sa mga salita mong mahayag, Panginoon. Pagpalain mo, God, ang pasasalamat po na ito ng mga kapatiran po namin sa Quezon City sa pangunan ng Pastor Ronnie, Pastor Clark, at Pastor Jonel. Salamat po, God, sa lahat ng mga workers. Ganun din, Panginoon, dinadalangin din namin, O Diyos, ang iyong paggamay kay Brother Totong, Panginoon, sa kanyang pagpunta, Panginoon, sa ibang bansa sa Thailand, O God, bukas. Lord, ingatan mo po siya. Nawa, Panginoon, patuloy mo, alalahanin, Panginoon, ang ginawa niyang paglilingkod, O Diyos, sa iyo. Nawa, Lord, sumpihan mo ito, Panginoon, ang kagandang loob at pagpapala. Lord, bless him, O God, hallelujah. Ganun din, Panginoon, dinadalangin din namin ang mga mayroong sakit at karamdaman, O God. I pray in the name of Jesus Christ, special mention kay Nanay Lucing, maging kay Nanay Tina, Panginoon. At sa lahat pa, O God, mayroong karamdaman, bigyan mo po ng gagalingan. Lord, salamat po, O God, sa muli, sa mga ministeryo, Panginoon, na pinagkatiwala po po sa amin. Lord, sa lugar, Panginoon, ng Bicol, O Lord, dinadalangin rin namin, Panginoon, na pagpalain mo, Diyos, ang nalalapit rin nilang anniversary, Panginoon, hallelujah. On July, pagpalain mo na, O God, at sa magbabiyahe rin po, Panginoon, from Bicol, papuntang Quezon City, na sa ngayong gabi, Panginoon, sa pangunan ni Pastora Luz, ingatan mo po sila, Panginoon. Salamat po, God, sa tagumpay ng aming pong online Bible study na ito at maging sa aming overnight prayer meeting. Salamat sa mga kapatiran, Panginoon, dito sa lugar ng Laguna Church na patuloy na nagkakaisa at naniniwala sa bisa ng sama-samang pananalamin. Lord, to you alone, O God, we give back all the glory, honor, and praise. For thine is the kingdom, the power, and glory. In Jesus' name. Amen. Lord, you God, let us continue to support mo ang ating online services. To God be the highest praise.